Good morning everyone! Welcome to my vlog. Thank you Lord. Bali yan guys, nakapagbukas na akong tindahan at nakapagkape na rin. Ako muna magtitiklop ngayon kasi pumasok yung dalawang bata. Ang gawain ko kasi dito is kung sinong huling magising ay siya yung nagtitiklop. Ang kaso ay pumasok yung dalawa sa school. Ako naman lahat ang gagawa nito. Wala naman iba, diba? Kaya no choice tayo ni mami, diba? Sa pagtitiklop ko ng mga unan kumot, pinapagpag ko muna yan bago ko siya itiklop kasi para maalis yung mga buhangin. Gawin din turo sa mga bata. Kasi yung sabi ko sa dalawang anak, kailangan matutulong silang gumawa sa gawaing bahay. Kasi wala na nga yung tatay nila. What if kung ako pa ay mawala na? Hindi kawawa sila pagdating ng panahon, diba? Lagi ko rin sa kanila sinasabi na mag-aaral silang mabuti hanggang kaya ko pa. Kaya ang kaso ay parang may pinagmanaan sila. Ang taas pa naman ang pangarap namin mag-asawa para sa kanilang dalawa. Dahil yan guys, nagugas ako ulit ng plato. Konti lang naman yan kasi nagugas naman kami ng pinagkainan tuwing gabi. Ewan ko ba kung bakit meron na naman ng ugasan pagdating ng maga. Nakarelate din ba kayo ganyan? Yung tipong naglinis ka na ng gabi bago matulog pero pag gising mong maga, ang dami pa rin kalat. Bakit saan nanggagaling yung kalat na yan? Eh tatlo lang naman kami. Hindi naman bago sa akin itong mga ginagawa ko as in, ilang years ko nang ginagawa. Maglilinis, mamamalengke, tas magtitinda kung ano-ano pang mga ginagawa mo. Nakakasawa nga lang pero wala kang choice, diba, para mabuhay. Kahit may trabaho yung asawa ko, mas gusto ko siyang tulungan. Alam mo yun, para makaipon kami. Mahirap din kasi yung umasa ka sa sahod. Meron mga lalaki na turing nila sa asawa nila kung nasa bahay lang eh parang ano, walang ginagawa, palamunin, hindi nila alam ay pagod na pagod ka na sa paglalaba, paglilinis, pagluluto at pag-aalaga pa ng bata. Sobra-sobrang nakakapagod ang mga gawain bahay. Kaya ikaw, misis, kung mabait ang asawa mo at hindi ganyang mag-isip, good for you. Paalagaan mo, wag rin po tayong abusado, 'di ba? Bali yan guys, nagre-repack ako ng ice water ng pambenta. For 2 pesos only, mineral na po yan. Habang nagre-repack ako ng ice water, ito naman po ako ay tamang pakikinig lang ng music at sinasabayan ko rin yung kanta. Eh yung malungkot ka na tapos malungkot pa yung music mo, edi mamaya iyak ka na. Char. Yan ang gusto mo eh, yung sinasaktan. Madali lang naman sabihin ng salitang move on, pero mahirap gawin. Hindi natin pwedeng pangunahan ng taong nagluluksa na move on lang. Time para makamove on, may process, step by step ba? Sobra akong naapektuhan, nalungkot, parang gumuwang aking mundo na mawala ng asawa ko. Hindi ko ba alam kung ito ba'y kalooban ng Diyos? Araw na nakomatos yung asawa ko, as in, hindi talaga ako kumain. Pag ikaw talaga yung nasa kalagayan, sa critical yung asawa mo, talagang hindi ka makakain for sure. Ano yung hindi mo malulunok yung pagkain. Kahit na anong pilit mo kumain, hindi siya papasok. More than 24 hours akong hindi nakakain nun. Kahit maraming pagkain sa akin na nakatabi, hindi talaga ako kumain. Puro kape, ganyan, tubig. Talagang pag nandiyan ko sa sitwasyon na yun, hindi ka magugutom. Talagang kulang na lang. Ayokong kumain, gusto ko magising siya, ganyan. Kahit na antok ka nun, hindi ka rin talaga makakatulog. Pwede, iiyak ka, magdamag akong umiyak nun. Alam ng mga yun, mga nakasama ko, talagang iyak ako nang iyak. Mugtong sa yung ko na, yung mata ko. Meron nakainit lang talaga ako. Tapos gising ulit. Ganon. Kasi inaantay mo yung magising siya. Hindi ko kaya. Ayan, pagpasensya na po kayo sa aking voice over. Nadala na naman ako talaga. Hindi talaga maiwasan yun. Saka lang po ako nakakain nung dumating yung doctor. Tapos binabawasan niya yung oxygen. Yung 100% yung oxygen, ginawa niya ng 80, ginawa niya ng 60. Binaba niya po ng binaba kasi sabi niya, nag-improve daw. Tapos yun, nung narinig namin yun, is nagpasalamat kami, sabi namin, thank you Lord, may pag-asa pa. Ayun po, kumain po ako. Nung pong mga bandang mag-alas 12 ng ating gabi, nagkalagnat po siya. Tapos, as in, hindi bumababa yung lagnat niya nun. Bumili na rin kami ng, nagkalagnat po siya. Tapos, as in, hindi bumababa yung lagnat niya. Magmayon, nakatatlong paracetamol siya na inject, pero talagang hindi nawawala yung lagnat niya. Talagang nagtaka na akong bakit ganun. Tapos yung mga bandang umaga na po, monitoring na talaga siya ng dalawang nurse. As in, hindi, yung BP niya talagang binabantayan. Baba taas, hanggang alas 12 yata yung mga nurse doon na naka-duty. Tapos binigyan naman nila ako ng test para sa dugo, oxygen level yon. Dinala ko siya sa TMC, as in 1.8 yun eh, isang laboratory lang. Ang kaso sa akin yung kahit mahal kasi gusto ko makita kung may chance din. Kaya lang, nung gabi na, talagang wala na.
Hanggang doon na lang, gusto niya lang siguro kong kumain nun bago siya bumitaw.